Father Jonathan Ray Villacorta, SDD. Magandang umaga po sa ating lahat. So, can you all hear me? Naririnig? Hindi masyado. So, kailangan nandito pa. Kaya naririnig nyo ako. Naririnig nyo ako? Yes! Para hindi masayang yung ating effort. So, yung ating tema for this Unity and Bonding 2024 is Holy Eucharist, Life and Essence of Our Faith. Mahirap i-Tagalog yung ating tema. So, ang banal na Eucharistia, yung isang na Tagalog, ang banal na pasasalamat, ang banal na pasasalamat, ang buhay, ang esensya, hindi natin alam ang esensya, ang diwa, ang buhay at diwa ng ating pananampalataya. So, para sa ating mga hindi masyadong matatas sa Ingles, dito at least ano na natin kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon. So, pag-uusapan natin ngayon, in general, and it's going to be a team effort between me and Father Ferdy, is about the Holy Mass. What is expected of us as people of God, as baptized Christians, as Catholics? Ano yung inaasahan sa atin bilang mga Katoliko? Lalo-lalo na pagdating sa misa. So, yeah. So, before anything else, let us look at the term Eucharist. Pero bago tayo punta dun sa main topic natin, kung ano ba yung Eucharistia na pinag-uusapan natin, gusto kong i-introduce sa inyo yung ilang libro. Hindi natin ito babasahin right in front of you right now. Papakita ko lang. Pakitanda ko lang. So, itong libro na to, so, para lalo-lalo na yung mga laging ng simbahan, nakikita niyo itong libro na to. Ito yung ginagamit na libro ng pare, most especially kapag nagmimisa siya. And this is actually what it's ideal. Mas kaida-idayang ginagamit natin itong malaking libro na to, kahit na medyo mabigat. So, mas kaida-idayang ginagamit natin itong libro na to. Kasi itong libro na to ay naglalaman ng lahat-lahat ng dasal na ginagamit natin sa misa. So, kung naniniwala tayo na ang misa ay ang pinakamataas na uri ng dasal, kung sa misa, nakikita natin, nakakasalamuha natin
ipinapakita sa mga mata natin ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan magalang tayo sa mga libro ginagamit natin. So itong libro na to, napaka-importante libro. Kasi dito sa libro na to nakasulat kung ano yung gagawin ng pare habang nagbibisa siya. Dito sa libro na to, nakasulat kung ano yung dapat yung gagawin habang nagbibisa. So, para sa ating mga nag-aaral ng pagbibisa, para sa ating mga nagsisimba, para ma-appreciate natin yung pagbibisa, para ma-appreciate natin yung pagsisimba natin every week, kailangan mas naakibat ng pagsisimba natin yung pag-aaral. Ano yung ginagawa natin? Sasagot mo ba tayo? Kakatal ba tayo? Tapos magkukumune lang ba tayo? Kasi kung hindi natin iintindihan kung ano yung ginagawa natin, malamang sa hindi, yun ang iisipin natin. So, kung gusto natin malaman kung ano ba talaga yung ginagawa natin, kung ano ba talaga yung kailangan natin gawin, kung ano ba yung inaasahan sa atin, kailangan natin pagtingnan yung libro na to. So, nandito sa loob ng libro na to, yung tinatawag natin General Instruction for the Roman Missal, of the Roman Missal. So, yan yung general instruction, dyan nakalagay yung kung ano yung dapat natin ginagawa during the Mass. So, para doon sa mga gustong, doon sa mga pabibong bata na gusto mong Father, gusto kayo pa sa akin pagkatapos na itong talk ninyo kasi nakaka-inspire kayo magsalita. Ganito, i-introduce ko sa inyo yung the Roman Missal, the general introduction of the Roman Missal. So, makikita ko sa internet, may PDF to. So, you could download the PDF for free. Tapos, pwede nyo masahin kung ano yung nakasulat dito. Tapos, pwede nyo tingnan, ay, nasasabi ba talaga ng totoo si Father ko sa sinasabi niya kayo? Hindi ba siya nagsisinungaling na lululoko niya lang tayo, tinatakot niya lang tayo. So, para malaman nyo kung ano ba yung nakasulat talaga, I suggest that you download this book. Pangalawa natin, ginamit para dito sa lecture na to, is this one, the Catechism of the Catholic Church. Kilala natin yung libro na to. So, lalo-lalo na sa mga katekista. Lalo-lalo na sa mga katekista natin. Marami tayong pagsubok na dinadaanan sa kasama ang microphone. Lalo-lalo na sa mga katekista natin, alam natin kung ano itong libro na ito. So dito nakasulat kung ano yung tinuturo sa atin ng simbahan tungkol sa pananampalataya natin. Pero hindi na doon sa pananampalataya natin. So, yung pinanampalatayaan natin. But at the same time, dito din nakasulat kung ano yung 7 sacraments. Yung dapat ko itatanong sa inyo nakalimutan ko na dapat itanong ko yung masabi ko yung sagot. Ilang sacraments ang pinaniniwalaan natin? Ito! O, masasabi niyo ba sa akin kung ano yung 7 sacraments? Masasabi na isa? Baptism. Baptism daw! Yes. Pangalawa? Confirmation. Confirmation. Pangatlo? Confession. Confession. Pangungumpisal. Ito sa akin din yan. Pangapat? Communion. Communion. Or? Holy Mass. Yung Holy Mass mismo yan, sacrament yan. Panlima? Holy Orders. Para sa mga pwede yan tayo mga nakapagpakasal na, pero mga lalaki lang. So yung mga babae hindi pwede. Sorry. Nandito tapos yung mga lalaki hindi aangat hanggang pare. So hanggang people sila pwede sila maging people, even if they're already married. So that is also considered as orders. So yan yung order, yung holy order na hindi yan nawawala. So may holy orders tayo. Tapos, patrimony para sa mga kasal. Madalasan natin yung mga couples dito na lagi sila magkabing-labing. Tapos, finally, anointing of the sick. Alam natin yung anointing of the sick na yan dati as final, an extreme unction para sa mga namamatay, malapit ng mamatay.
minsan ayaw sa atin ng mga bagay-bagay. So, yan yung 7 sacraments. Tapos lahat ng tungkol sa 7 sacraments kaya natin sa Catechism of the Catholic Church. So, kung gusto niyo malaman ano ba yung 7 sacraments na yun, kung gusto niyo malaman kung ano ba yung ibig sabihin ng Apostles' Creed na inire-recite natin every Sunday, kailangan yung tingnan ng Catholic Catechism of the Catholic Church. Of course, hindi ko siya naladala dito kasi nasa loob siya ng computer ko. We have the Bible. So yung Biblia natin, kailangan natin buksan ang Biblia. Kailangan natin malaman kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon through the Scriptures. Tapos, kapag alam natin kapag lagi tayo nagbabasa ng Biblia, kung lagi natin pinag-aaralan yung Biblia, kapag dating natin dito sa misa, kahit pa paano, ay, alam ko yung sasabihin ng pare later. Alam ko yung gospel na babasahin ni later. Alam ko yung readings ng mga readers na babasahin ni. So may meron tayong individual, personal preparations before the Holy Mass. Okay? So, tapos, final document na ginamit natin for this presentation, makikita nyo ito sa Vatican, sa Vatican site, Holy See. Dito, ang title nito ay Sacrosanctum Concilium. So this is the document that they published after the Second Vatican Council as regards the reforms and the restoration of the liturgy. So, mga bata pa kasi, yung mga medyo mga oldies natin dito. Baka naaalala nyo pa, before 1969, 1968. Dito, ang salita pa sa simbahan, sa misa, ay Latin. Hindi pa English, hindi pa Tagalog. So, nakakaalala pa siguro yung mga matatanda natin dito. Tapos nakikita niyo pa siguro na nakatalikod pa si Father. So, hindi siya nakaharap sa inyo. Tapos yung mga tao, sumasagot lang sila kapag Dominus Vobiscum. Kasi namin Dominus Vobiscum and be with your spirit. Yung sagot natin doon. The Lord be with you. So, every time na nakikita natin, so after the Second Vatican Council, gumawa sila ng reformation. Ginawa nila ng reform yung liturgy natin. So that a lot of people, more people would be able to participate actively yung sa ating ginagawa. So yung may mga sa atin dito, ay Father, mas gusto ko yung Latin Mass kasi mas solid. Hindi nyo lang naiintindihan. Father, mas gusto ko yung Latin Mass kasi mas magandang pakinggan. Kaso nga lang, napapahinggan ba talaga natin yung misang pinapakinggan natin, inaatendan natin? Alam niyo bang sumagot dun sa mga bagay-bagay na itinatanong ng pare during the Mass? Naririnig niyo ba talaga? Tagalog na yan English na yan Naririnig niyo ba talaga yung binabasa during the reading, the first reading, the second reading, yung kinakanta during the Psalms, yung binabasa during the Gospel? Hanggang hindi niyo naririnig yung mga bagay-bagay na huwag niyo sasabihin sa akin, Father, mas gusto ko yung Latin Mass. Pakinggan niyo muna yung ginagawa natin ngayon bago niyo sabihin sa akin, ay Father, mas gusto ko ito kasi hindi ko naiintindihan lang. So, yung reformation of the liturgy, yan yung ginawa nila para makapag-participate tayo. Kung naaalala niyo yung mga unang panahon, lalo na yung mga lola natin. Lalo na yung mga lola natin. Dito habang nagbibisa, nagdadasal sila ng rosaryo. Kahit na Tagalog na, kahit na English na yung bisa, hindi kasi nakagawin nila. Kasi hindi na naiintindihan yung bisa ng unang panahon. So, nagdadasal sila ng rosaryo habang nagbibisa. Tinanggal yan ng Second Vatican Council. So, ginawang vernacular, ibig sabihin yung salitang ginagamit natin dun sa kung saan bansa tayo naroon. Ginamit yung salita, yung wika natin dun sa bansa na yun. Tapos yun yung ginawa nilang yun yung language for our liturgy. So, magpasalamat tayo. Kasi this time around, we could hear. This time around, we could understand. This time around, we could participate. Kung una pa lang hindi ka magpa-participate, hindi ka po pwede magsabi ng Our Father. Ngayon, reklamo sa akin, Father, nagbababalan mo kung magtaas na kamay during the Our Father. Buti na nasasabi mo.
yung mga lolo mo hindi nasasabihan mo. Diba? So, itong reformation na to is actually very important precisely because it thinks about us. Tayo yung pinag-iisipan nito, paano tayo makakapag-participate ng mas maiging sa ginagawa natin seremonya. So, before anything else, so natapos na natin yung libro, but before anything else, kailangan natin tingnan yung term na ginagamit natin. Holy Eucharist yung title natin. Holy Eucharist, life and essence of our faith. Pero, Father, ano po ba yung Eucharist? Ano po ba yung Eucharist? Pakiramdam ko, nararamdaman ninyo. Anong salita to? Saan galing salita ng Eucharist? Does anybody know? Pwede mamula, go. Greek! Greek! So, because of Greek yung sinabi niya, akala may masasabi ng Latin. So, hindi Latin. Greek. Greek yung pinasimulan itong salitang Eucharist na to. So, galing siya sa salitang Griego. Tapos gusto ko sabihin kasi usually kapag salitang Griego, laging combination ng dalawang salita or tatlong salitang combination ng mga salita. Pero ito, actually, isang salita lang talaga siya. Nag-i-exist siya as one word. Tapos, Father, so Greek po siya, pero saan po natin yan nakikita? Saan natin unang nakita yung Eucharist na ginamit? Yes, sa Mass, ginagamit natin yung salitang Eucharist to pertain for the Mass, pero may pinanggalingan dapat ng salitang to. Last Supper and St. Paul, for his letter to the Corinthians, no? Chapter 11, verse 24. So, magpapakitang gilas tayo. So, nakikita niyo yung weird na mga salita dyan. Dito, may salitang hindi masyadong mababasa doon sa taas. Tapos yung naka-underline, Eucharistisas ang basa dyan. Eucharistisas. O di ba malapit doon sa Eucharistia natin? Eucharistisas. So, kapag titingnan natin, yung English translation, yung passage na i-quote natin in Greek, makikita natin to. Well, actually, tinaksan natin ng konti. Nagsisimula tayo sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 11. For I received from the Lord that which I delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, Eucharistisas. When he had given thanks, nalalaman na natin ano ba yung ibig sabihin ng Eucharistia na yan. Giving thanks now, Father. Yes, tandaan natin yan. Giving thanks ang ibig sabihin ng Eucharistia. So, at least yung word ng Eucharistia, to give thanks. So, it's a verb. So, verb siya. So, nung pasalamat ng ating Panginoon, yung ginamit ni St. Paul to describe that action, to describe the action of our Lord, was Eucharistisas. Eucharistio. Sa Greek. Eucharistio. So, ibig sabihin ko, to give thanks. I give thanks. So, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup, also after supper, saying, this is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Dun sa mga nagbibintang sa ating mga Katoliko na hindi tayo marunong ng Bible, at wala sa Bible yung ating mga ginagawa during the Mass, ayan po, sunumama. So, Eucharistisas, Eucharistio, yung pinanggalingan ng ating word na pinag-aaral ng Eucharist. So, bukod kay St. Paul, sa Gospels din makikita din natin yung ano yan. So, yung mga naka-highlight dyan, Eucharistisas, Eucharistisas yung nakasulat kay Matthew 22, verse 26, kay Mark 14, verse 22, kay Luke 22, verse 15. Eucharistisas lahat yan. So, makikita natin na nakalagay dyan Eucharistisas. So, kapag titignan natin yung English translation,
nung tinitingnan natin, a cup and give thanks and gave to them, saying. So, i-describe ni Matthew yung Last Supper. Ano yung ginawa ng Jesus Christ? He took the cup, he took the bread, he broke it, he gave thanks, he broke it, and then he distributed it to his disciples. He gave it to his disciples. So, yun yung ating liturgical action. Take, give thanks or bless, break, and distribute. So, makikita natin yan sa tatlong Gospels natin. Kay Matthew, kay Mark, kay Luke. Lahat sila nagsasabi, Eucharistes. Tapos, makikita din natin yan dun sa ibang sources outside the Bible. Makikita din natin yan sa sources outside the Bible. So, yung isang source na makikita natin, Didache. So, yung Didache is a very, very short manuscript. Kapag gusto nyo tingnan sa internet, makikita nyo may makikita tayong Didache doon. Walang 10, 15 pages yung document na yun. Tapos it's a short document that contains the sayings of our Lord Jesus Christ and some of the actions of the disciples. So, this is a document that is used by the first Christians during the 1st and 2nd century AD, pagkatapos mamatay ng ating Panginoon. So this is a document that is not, this is not a new document. Namatay na ang ating Panginoon, and after 90 or 100 years, lumabas na itong document na to. Tapos itong document na to, tinatawag natin Didache. So dito sa Didache na to, nakalagay yung Benedictes Eucharistias. So yung una natin nakitang salita, Eucharistes. Dito, Eucharistias. Nagbabago yung salita. So ibig sabihin, hindi na siya verb. Nagiging noun na siya. So yung verb na ginawa ng ating Panginoon to give thanks, naging noun na. Thanksgiving. So yung Eucharistia, una, giving thanks, na gumagalaw ang ating Panginoon, nagbibigay siya ng pasasalamat sa Diyos. Tapos, yung pagbibigay niya ng pasasalamat na yon, yung verb na yon, naging noun na. Naging thanksgiving na siya. So, nagbibigay ng salamat, nagpapasalamat sa pagpapasalamat. So yung Eucharistias na yung nakalagay dito. So now, concerning the Thanksgiving or Eucharist, thus give thanks. So, yung Eucharistia na ginagawa natin, yung Eucharistias na ginagawa natin, ibig sabihin yung ating pagpapasalamat. First, concerning the cup, we thank you, our Father, for the holy vine of David, your servant, which you made known to us through Jesus, your servant. To you be the glory forever. And concerning the broken bread, we thank you, our Father, for the life and knowledge which you have made known to us through Jesus, your servant. To you be glory forever, even as this broken bread was scattered over the hills and was gathered together and became one, so let your church be gathered together from the ends of the earth into your kingdom. Ganda-ganda. Kasi yun yung ginagawa natin dito sa Unity and Bonding. From different parts of the Nagoya Diocese, we are being gathered here to study about the Holy Mass. That is actually the unifying element of our lives. Ito yung nagbubulot sa atin bilang isang komunidad. Sabihin mo ng iba na yung salita mo, hindi ka nakakaintindi ng ganito, hindi ka nakakaintindi ng ganyan. But if you attend the Mass, you are one with your brothers and sisters. We are one with the people in heaven. We are one with Christ. We are one with the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, napaka-importante yung ginagawa natin dito. Napaka-importante itong misa na ito because this is the prayer that unites all of us. That unites both earth, all the people here on this world, and the people who have already passed away. So, may mga iba sa inyo nakita na sa ulo ng YouTube
YouTube parang short film lang naman siya. Ano yung nangyayari during the Holy Mass? Tapos nakikita natin doon, at least sa film na yung pinapakita yung angels din pumapasok din sila during the entrance. You know, and all the people are participating in our prayers. So, kayo tutulog-tulog. Ngayon okay naman tulog. Huwag sa misa. Ngayon okay lang. Nakikita mo si Father, so pwede na tulugan niya. Huwag sa misa. Kayo tutulog-tulog dyan. Huwag kayong tutumangan lang. Kapag sinabihan kayo ng pare, during the communion, na this is the body of Christ, ang sasagot natin ay Amen! Na yung lahat ng mga nakatin dito sa unity and body, wala akong makikita dito na kapag sinabihan ko ng the body of Christ, kagayan lang ha. No, amen. The body of Christ. Kayo pa masungit. So wala akong makikita sa inyo, isa. Kagayan lang kayo during the body of Christ. Walang magpapasalamat during the body of Christ. The body of Christ, thank you. Hindi po thank you ang isasagot natin. Amen! Isasagot natin. Ano po yung ibig sabihin ng amen na yun? Opo, naniniwala ako. Yan yung ating faith. Yan yung ating profession of faith. Yan po talaga yung katawan ng aking Panginoon. Bigay niyo sa akin. So pag nagsabi kayo ng amen, ay katawan ba talaga yan? Tinapay ba talaga yan? Tinapay lang ba yan? Wala nang ganun-ganon. Wala nang pakeme-keme. Tanggapin ninyo. Tapos, hindi naman yung pinag-usapan. Mamaya si Father Ferdy. May Father Ferdy tayo sa nakikita ba? Nakikita ba ako ng mga bagay-bagay? Ay, isa na lang. So, tatanggapin natin ang ating Panginoon sa mamili kayo. Hindi ko naman kayo pagagalitin kung tatanggapin niyo siya sa bibig. Pero kung tatanggapin niyo siya sa bibig, kung iguwas yung kamay. Kasi hindi alam ko sa Dahil iin po ba kung baka mapahulog pa din. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kapag po yung gagawin ninyo. So, kapag tatanggap kayo sa kamay, tatanggap kayo sa kamay. Kapag tatanggap kayo sa bibig, tatanggap kayo sa bibig. Walang in-between. Baka po mahulog. Last. Kapag tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating mga kamay, bawal yung ganyan kamay ha. Mahulog si Jesus! Bawal yan! Walang ganyan! Hindi ko yung alam kung nasa inyo nakuha yan. Bawal kinukuha, bawal dinudukot si Jesus Christ. Tapos bawal kinikitap si Jesus Christ. Huwag yung dadalhin sa upuan. Kainin nyo dito. Yes. So, ang kamay natin, as much as possible, para hindi malalagyan ng ating Panginoon, medyo curve. Medyo ulit ng kamay. Ganyan kamay. Huwag natin ganyan. Huwag ganyan. Kasi malalagyan siya. Ganyan. So, anyways, hindi yan akin. Kay Father Ferdy. Hindi na natin pag-uusapan. So yung dito sa Dilake, yung nakita natin, from the verb Eucharistio, naging noun na siya. So naging thanksgiving na siya. Tapos, yung isa pa nating source, si Justin Martyr. Ito si Justin Martyr yung napaka-interesting na tao ito. So, he lived during, from 100 AD. So 100 years after our Lord died. Not 100 years. So if Jesus Christ was born in 1st AD, 1 AD, and then our Lord Jesus Christ lived up to 33 years old, kasi yun yung sinasabi natin, after 33 years old, so he died in the year 33. So ipinanganak itong si Justin less than 40 years after, more than 50 years after our Lord Jesus Christ. After our Lord Jesus Christ was dead, after our Lord Jesus Christ died. So, hindi masyadong malayo yung agwat nitong ni Justin Martyr at ating Panginoon Yesu Cristo. So, ito si Justin Martyr, nakita niya pa yung mga apostol. So, ano niya yung sinasabi niya? At yung mga apostol na nakilala niya, sinasabi niya, and this food is called among us Eucharistia. Eucharist.
of which no one is allowed to partake, but the man who believes that the things which we teach are true and who has been washed with the washing that is for the remission of sins unto the regeneration, and who is so living as Christ has enjoyed. Huwag natin masyadong tingnan yung ano kasi ganito. Pero yung sinasabi, yung gusto kong ipakita sa inyo dito. So from verb, Eucharistio, to the noun, Eucharistias, which means thanksgiving, to a different noun. Iba na yung pagpapahulugan natin. Yung pagkain. Hindi na lang yung pasasalamat. Yung pagkain na tinatawag natin Eucharistia. So yun yung pinanggalingan ng ating Holy Eucharist. So kapag sinabi natin, oh Father, so ano po yung conclusion nila? Ano po yung sabihin talaga ng Holy Eucharist? Isang salita lang. All of the above. So this is the celebration, our Thanksgiving, the Holy Mass itself. This is the bread that we are receiving. And this is the bread that is kept there in the tabernacle. That is the Eucharist. So lahat to, ito yung Eucharistia. So napakalalim ng salita ngayon. So the Holy Eucharist. So kapag sinabi natin the Holy Eucharist, our life and the life and essence of our faith, ano yung gusto natin ipapakahulugan doon? Lahat. Wala kayong pipiliin. Father, doon lang po ako sa kasi mas gusto ko sa Father Fernie kaysa sa inyo. So doon lang po ako sa liturgy of the Eucharist. Bawal yun. So, mag-attend kayo ng liturgy of the Word. So, Father, ang pinakamataas po dun sa misa ito. So, ito lang yung bibigyan ko ng respeto. Because the Eucharist pertains to this, to the Holy Mass that we are doing. But at the same time, it pertains also to the bread that we are eating, to the wine that we are drinking. Okay? And so, the Eucharist is thanksgiving. And rightly so, for this sacrament, sabi ng Catechism of the Catholic Church, is an action of thanksgiving to God. So, action siya ng pasasalamat natin sa Panginoon. Pero, yung ating pasasalamat, the sacrament answers to many names that evokes many aspects of this sacrament. So, itong sacrament, so, Father, ano po ba talaga yung tawag natin dito sa Holy Mass? Ano po ba yung proper name niya? Marami po. So, Eucharist, tinatawag natin siyang Eucharist. Tinatawag din natin siyang the Lord's Supper. Kasi pinapaalala sa atin na Jesus Christ took His last supper with His disciples. And we are going to take our future supper, which is an eternal banquet in the kingdom of God. Last, the Lord's Supper. The breaking of the bread. Kasi biniyak ng ating Panginoon ng tinapay. During the Last Supper, and during the Mass, meron pa sa gitna. When the disciples met our Lord Jesus Christ at Emmaus, naalala niyo yung dalawang disciple na nagtatampo kasi ganito, hindi na daw, nilungkot daw sila na namatay ang kanyang Panginoon Jesucristo. So, gusto nilang tumakas. So, papunta sila sa Emmaus. Ganito, doon nila nakita yung ating Panginoon. Kasi hindi nila na-realize na Panginoon na pala natin yung kausap nila. Hanggang biyakin ng ating Panginoon yung tinapay. So, when He tore the bread, when He broke the bread, biglang nalaman ng mga disciples, ay, ang ating Panginoon yan. Tapos biglang nawala ang ating Panginoon. So we call this sacrament the breaking of the bread. We call this sacrament Eucharistic Assembly kasi nandito tayo, nagtitipon-tipon sa misa. We call this sacrament the memorial of the Lord's Passion and Resurrection. Pinapaalala sa atin, itong sacrament na ito ay magpapaalala sa atin ng ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Yung tinatawag din natin itong sacrament na ito ng Holy Sacrifice. Holy Sacrifice. Kasi ang isinasakripisyo natin during the Mass ay hindi lang basta tinapay at alak. Ang ating Panginoon mismo ang isinasakripisyo.
kapag itinataas natin yung during the doxology, through Him, at hindi na naman sa akin. Through Him, with Him, and in Him, dapat tayong tumitingin dun sa pare sa ginagawa niya. Sasabihin niya ni Father Ferdinand. The Holy and Divine Liturgy, Sacred Mysteries, Most Blessed Sacrament. Ano yung Most Blessed Sacrament yung nakalagay ko sa tabernacle? Hindi lang po. Itong Holy Mass ay Most Holy Sacrament. Tapos, kagaya ng pangalan ng Most Holy Sacrament, which is the Mass, ay yung pangalan ng Ostya na nakalagay sa tabernacle. Holy Communion, dahil we are being united with our Lord Jesus Christ during the Holy Mass, during this sacrament. And, of course, the Holy Mass. Kasi dito sa misa to, nangyayari yung Great Commissioning. Go forth, the Mass is ended. Ang sasabi niya sa akin ay, thanks be to God. So wala na yung patumpit-tumpit dyan. Kung chichismisan muna kayo, bago kayo umalis. At ano naman, sige na lang. Kung chichismisan muna. Pero pinapalala na tayo para sa misyon. This is the Great Commissioning. At hindi naman sa akin yung part na yan. Anyways, so Eucharist has thanksgiving and more. So yung ating Eucharistia, hindi na tayo basta nagpapasalamat. The act of thanksgiving has not only reached the ordinary basis that we are being gifted on a daily basis. Hindi yung mga kailangan natin ipagpasalamat yung mga akala natin pipitsuging mga grasya na natatanggap natin pang araw-araw. Ay, Father, healthy na naman ako today. Ay, Father, nawala na po yung sipon ko. Ay, Father, nahanap ko po yung hinahanap kong 500 yen. Sige na lang. Kailangan natin ipagpasalamat kasi lahat ng grasya ng ating Panginoon Panginoon grasya to sa atin ng Diyos. But, it's more than that. It's more than that. Yung pinapasalamatan natin. Our hearts are being filled with gratitude, most especially during the divine sacrifice of the Eucharist, because it is here that we are being reminded that God is continuously at work for our redemption. May mga kapatid tayo sa ibang sektor na sabi, Father, natanggap ko naman na si Jesus sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Kahit kung magkasalanan, magkasala ako from now on, okay na po yun. Sige lang. Okay, para sa buhay. Hindi yun yung ating paniniwala, hindi yun yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin, namatay ang ating Panginoon para sa atin, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, para maging united ulit tayo sa ating Diyos. Yan yung paniniwala natin. Para matulungan tayong maging banal para sa huling bunto ng ating buhay, kung pwede natin magkapiling ang ating Panginoon. Huwag kayo tutumpit-tumpit ha. Huwag kayo sasabi-sabi, ay, Father, okay na po. Hindi na po namin kailangan ng confession. Sige lang, tingnan natin. Tapos gusto niyo makita yung mga kamag-anak ninyo na namatay, yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, yung mga anak ninyo, kung may anak man kayo na wala na sa inyo. Eh kung nasa langit sila kayo, hindi. Mag-iingat. Huwag tayo sasabihin, okay na po yung Father kasi nabinyagan naman na ako. Nabinyagan ka na, nagkasala ka naman. So, huwag tayong petiks-petiks. Seryosohin natin ang mga bagay-bagay. So, we are being reminded that God is continuously working for our redemption. And the most efficient instrument for the redemption are the sacraments, the liturgies that we celebrate, most especially the most holy Eucharist. Kailangan natin alalahanin, this redemption that began at the incarnation of His only Son. Kailan yung incarnation na yung nangyari? Kailan nangyari yung incarnation? Meron tayong very specific date for the incarnation. Kahit walang year. Kailan gusto nyo mag-year. Pero kahit wala yung year, month and day, kailan nangyari yung incarnation? Bawal sa kutang pare. Bawal sagutin na ng pare. December 25. 25! Incarnation is Christmas. Pwede sabi ko, hindi ko sa conception po. Okay, sige na lang. Pero ang isinasabi natin ng incarnation is Christmas.
when God became man, when God was made flesh, yan po yung incarnation, yung karne. Ang Diyos ay naging karne. The Word was made flesh, and He dwelt among us. That is incarnation. So doon nagsimula yung ating redemption. Doon nagsimula yung ating redemption na nag-climax during the crucifixion, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So nasimulan na yung ating kaligtasan. But it's not yet finished. Kasi nandito pa po tayo. At okay na po ako. Kailan? Saan? Paano? God initiates love. Ang ating Diyos ang unang-unang gumagawa. Okay, sabihin, Father, hindi ka dyan, kala mo kung makapag-reklamo sa Diyos kapag may nangyari. Father, bakit ako? Naging mabait mo lang ng tao. Hindi naman ako ng api ng tao. Kala mo makapag-reklamo sa Diyos na lang. Pero hindi naman ikaw yung unang nagmahal. Diyos ang unang nagmahal. Yung pagmamahal mo, hindi pa sapat. Para pantayin yung pagmamahal ng Diyos. Tapos kung makapagreklamo ka, kala mo. Hindi na ako nagagalit. Kasi ako na nagreklamo rin ako. So, nagagalit pa na ako sa sarili ko. Sa inyo. God initiates love. Ang ating Diyos ang unang-unang nagmamahal. Be it in calling us from nothingness, kung ginawa niya tayo, nilikha niya tayo. Alalahanin natin paano tayo nilikha. You know, in God's image and likeness. Kinuha ng Diyos mismo yung lupa. Finorm niya as human. Hiningahan niya. Kung hindi man masarap na pagmamahal yan, hindi ko na naman kumano. Kasi hindi lang yun. Trinay po natin siya, pero hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo iniwan sa ere. Anong ginawa niya? Ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Para maging tao, para maging kagaya natin. Para maging perfect sacrifice for the forgiveness of our sins. Diyos ang unang nagmahal. Hanggang sa ulit, Diyos pa rin ang nagmamahal. So, mula nung ginawa niya tayo, hanggang sa maisalba niya tayo sa ating mga kasalanan, minamahal tayo ng Diyos. So this is what we are realizing during the Mass. Ito yung naaalala natin, ito yung ipinapaalala sa atin during the Mass. Kung kaya naman, yung Thanksgiving natin, hindi lang basta pagpapasalamat ng Lord. Thank you po sa magandang araw. Hindi ko nakita yung aking boss na makulit. Hindi mo masyadong umiyak yung aking anak today. Salamat po, Lord. Hindi lang yun. Hindi lang yun yung pinapasalamatan natin. More. We thank Him for our beings. We thank Him for our salvation. We thank Him for us being here. Na nandito pa tayo. Hindi niya pa tayo sinisira. Hindi niya pa tayo nililipid. Hindi pa siya nawawala ng pasensya sa atin. So, sabi ng Sacrosantong Concilium, God, who wills that all men be saved and come to the knowledge of the truth, who in many various ways speak in times past the fathers by the prophets, when the fullness of time had come, sent His Son, the Word made flesh, anointed by the Holy Spirit, to preach the gospel to the poor, to heal the contrite of heart, to be bodily and spiritual medicine, the mediator, our Lord Jesus Christ, between God and man, for His humanity, united with the person of the Word, was the instrument of our salvation. Gano'n ba kalaking pagmamahal yung gusto ninyo? Yung ginamit na kasangkapan para mailigtas tayo ay yung pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, in Christ, the perfect achievement of our reconciliation came forth. Ibig sabihin yung pagpapatawad sa atin. Yung pag-unite sa atin ulit sa ating Diyos. And the fullness of divine worship was given to us. Yung pagsamba natin ay nagiging perfecto. Through our Lord Jesus Christ. So, the last sentence of that quote, yung binasa natin kanina, gives us a hint of what the sacrament of the Eucharist achieves. So, hindi lang ito basta magpapasalamat.
what we are achieving here right now kapag nagmimisa tayo. In Christ through the Eucharist, we are being sanctified. Pinapabanal tayo. So yun isa sa mga effects ng sacrament of the Eucharist. Nagiging banal tayo. Kung maayos yung preparasyon natin, ha? Sinabi po ni Father Jonathan, nagiging banal tayo kapag nagsimba, okay na daw po yun. Kapag may kasalanan tayo, kailangan natin mag-umpisa at saka tayo magsisimba, ha? Or at least, at saka tayo magtatanggap ng communion. Parang hindi ko sabihin na, Father Jonathan. In Christ, the Eucharist becomes the perfect worship with which we glorify God. Bakit siya naging perfect worship? Kasi ang worship, ibig sabihin, we sacrifice. Now, during the Mass, what we sacrifice is not ourselves. Kulang yan. It's not our hearts. Buro-buro na yan. It's not our souls. Kita-kita na yan. Ang isinasakripisyo natin during the Holy Mass is the perfect sacrificial offering that is our Lord Jesus Christ. And so, the Eucharist, the Holy Eucharist, is truly the life and essence of our faith. Ayun yung title natin. End of talking, di ba? Or as a or as a catechism formulates it, the source, yung pinanggagalingan, and summit, yung pinakamataas na pinatutunguhan of our Christian life. So, ano pong ibig sabihin niyan? Kailangan natin magsimba. Ay, Father, meron po kasing bagong bukas na lighthouse doon eh. Sunday lang po ako pupit. And if the Eucharist were the source and summit of our Christian life, the life and essence of our faith, then we need the Holy Mass to survive as Catholics, to become Christians. Hindi tayo Kristiyano, hindi tayo Katoliko kung hindi tayo magsisimba, mga kapatid. Kailangan natin magsimba kahit boring si Father. Father, nakakainis ako sa itsura ng leader. Hindi mo dapat sila tinignan. Kailangan natin magsimba. Then the Holy Mass is not just a whim that we grant, nor an obligation that we fulfill. Of course, it's an obligation. Kailangan natin gawin yun. Pero hindi lang yun. We need the Holy Mass, for without it, we do not have life at all. Wala tayong buhay. Wala tayong buhay bilang Katoliko. Wala tayong buhay bilang Kristiyano. Kailangan natin magsimba. For without it, we cannot truly believe. Hindi tayo maniniwala. And if we cannot believe, we cannot become a holy people, intended for God, because we are made to belong to God. Hindi niyo pa mamayari ang mga sarili ninyo, ha? Gusto ko nito ipaalala ulit. Father, gusto naman yung sinasabi mo, baka may nakakalimot. Yung mga sarili natin, hindi natin pagmamayari. God owns it. And we have to return it to Him. Yung mga medyo mahilig sa libro dyan, okay, kahit yung mga mahilig sa gabi, pero yung libro, lalo na yung libro kasi napaka-sensitive ng libro, di ba? So kapag may libro tayo ganito. May libro tayo ganito, tapos, so kapag lalo na fresh yan. Tapos maingat ka talaga sa gamit na bata, so magko-cover po. Bago mo babasahin, bago mo bubuklatin. Tapos bubuklatin siya ganyan. Kasi ayaw mo masisira yung spine. Tapos biglang may manghihiram. Tapos kung makabuklat, kala mo. Yung mga sarili natin, yung mga buhay natin, yung mga puso kaluluwa natin, yung pag-iisip natin, lahat-lahat ito ibabalik natin sa ating Panginoon. Huwag tayong maging libro na sira-sira na yung spine. We have to go to the Mass.
And if all of this were true, kung lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, hindi pa masyadong sigurado, pero kung lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, then it follows, and it becomes very, very obvious, yung sasabihin natin na susunod that we cannot afford to become mere bystanders or idle recipients of the great gift of the Eucharist. Hindi tatayo-tayo lang dyan para ka lang tambaki. Hindi pwedeng ganon. Kung katoliko ka, kasi sinasabi mo, katoliko po ako, Kristiyano po ako, naniniwala po ako, dapat at least marunong ka mag-sign of the cross. Hindi ko na sasabihin na kailangan kabisado mo yung Our Father, kailangan kabisado mo yung Hail, kailangan kabisado mo yung Apostles' Creed sa 3 languages. Kahit isa na lang. At least kailangan mo siyang kabisado. Ano ituturo mo sa anak mo kapag wala? Paano kayo magdadasal sa bahay? Hindi pwede tayong tatambay-tambay ng aesthetics lang tayo sa misa. Kapag tinatanong ka ng pari na Lord, may sumagot ka! And give your spirit! Yung iba kasi hindi nagsisipa masyado. And also with you pa yung sagot nila. Okay lang din naman. Kasi nga lang, kumusta naman yung ating pagiging katoliko? Kumusta yung ating pagiging mananampalataya? Kumusta yung ating mga kaluluwa? Kumusta yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? Kung hindi tayo nagsisipa. So, how can we not be filled with gratitude? Sabi ko sa inyo kanina, ginawa tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos. Hindi ba ba ito tayo? Mapuno tayo ng pasasalamat. Hanggang ngayon, yung mga pilosopo dyan, ay Father, hindi ko naman po yung sinabi sa kanyang gawin. Sige, tingnan natin kung may sabi mo yan sa ating Panginoon kapag nagkita kayo. So, we have to be filled with gratitude upon knowing the greatness of the act of God becoming man. Kailangan natin ipaalala sa ating mga sarili ito o ulit-ulit kahit alam na natin muna pa ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta tao, ay hindi ang propeta. Ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At dahil tayo mga Katoliko ay naniniwala sa iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-iisang Diyos natin. At yung nag-iisang Diyos natin ngayon ay nagtatawang tao para mamatay para sa atin. Kung sasabihin, Father, nandito, Diyos naman siya. Or Father, nandito, tao na mamatay. Gano'n naman po talaga. Hindi gano'n. Diyos yung namatay para sa atin. Kung Diyos yung namatay para sa atin, bakit hindi ka magpapasalamat? At isa yung tanong. So how can you not be filled with awe? Bakit hindi tayo nagugulat? When it's made clear to us that Jesus' divine sacrifice is what is made present to us during the sacrifice of the Holy Mass. That it is His real body and blood that we receive and nourish us. That it is His real presence that accompanies us until He comes again. Bakit hindi tayo dyan nagugulat? Yung ating Panginoon yung mismo kinakain natin during the Eucharist. Kagulat-gulat yun. Father, tinapay pa rin naman po. Yes. But it's our Lord. Kagulat-gulat yun. Kaya tayo magugulat. At magugulat lang tayo kung narinig natin yung mga salitang sinasabi sa atin.